Magandang araw, welcome sa Musika Ride sa Kwento Musikero. At ngayong araw ay maglilinis tayo nitong ating ADB 160. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na lilinisin ko siya ng tubig. Dahil mula nung nabili ko to, talagang punas-punas lang ang ginagawa ko sa kanya. So after nung ating ginawang ride, yung ating Laguna Loop, siyempre puro putik na inabot niyan, kaya hindi na kaya ng punas-punas. So lilinisin natin siya ngayon. Bali, ang gagamitin natin ay itong aking ginagamit sa aking sasakyan, yan, kay Mamba. Bumili ako nito, matagal na to. Then meron tayong brush at siyempre yung ating tubig. So ito yung nakita kong problema dito sa puti. Nakita niyo yan, yung mga mancha. Siguro kaya naman ng ng tubig at sabon yan. Kaya parang natitempa ko na ipa-glossy siya. Yung coating, tapos gagawing glossy. Baka kapag glossy na siya, maiwasan na natin yung mga ganyan na mancha. Naawa ko sa puti na kulay kasi, yung mga mancha siya. Hindi ko pa naman na-try sabunan. Pero siyempre gamit tayo ng ngayon, ng car shampoo. Try natin na patanggal. Then yung sa ilalim, siyempre, ayan, napakadumi. Ayan yung putik ng Laguna. Kaya yung ating babakbakin ngayong araw na to. So simulan na natin yung ating paglilinis. Ulahin natin muna yung ilalim. So gagamit tayo ng brush, pero mamaya na yan, tutubigan muna natin para medyo lumambot yung mga nanikit na mga dumi bago natin sabunan at brushin. Malaking bagay din, malaking tulong din sa atin na meron tayong ganito na sarili. Ako kasi personally, mas gusto ko ako yung naglilinis ng sasakyan. Kahit dun sa sasakyan namin, ako yung naglilinis. Hindi naman madalas. Kapag sobrang dumi, syempre, dali mo sa car wash para mas malinis yung mga ilalim. Pero kung sa mga labas-labas lang, ako na lang gumagawa. Bukod sa, syempre, tipid ka na. Iba kasing car wash, medyo hindi naman nila pinupuli din gawa nila. So, hindi rin ako satisfied sa trabaho minsan. Inuulit ko pa. So, kapag ako yung gumagawa, nakikita ko yung mga dapat makita. So, napasadahan na natin ng tubig yung buong motor para medyo lumambot yung mga nanikit na mga buhangin, mga putik. Then sasabunin na natin to at gagamit tayo ng brush para unti-untiin natin yung mga gilid-gilid at yung mga ilalim, yung mga singit-singit. Makuha natin lahat ng mga putik. So papalitan natin to. Ilalagay ko yung para dun sa ating car shampoo. Yan, ikakabit ko lang ito. Andito na yung ating car shampoo. Ngayon gamit tayo ng brush para sungkitin natin yung mga ilalim. Yan. Para makuha natin yung mga dumi. Kasi kung basahan lang gagamitin natin, hindi natin makukuha yung mga sulok-sulok na mga parts ng motor. So, mas maganda kung meron ka nitong brush. At least kaya mong pasukin yung maliliit na mga sulok ng motor. Ganyan lang naman siya. Pero syempre gagamit pa rin tayo ng basahan para dun sa mga malalapad na parts ng ating motor. Yan. Mas mainam na magsimula ka sa ilalim, lalo kung magsasabon ka na. Syempre dahil baka pag nag-start ka sa taas, sa pinakaibabaw, tapos maiwanan mo yung sabon, hindi mo agad mabanlawan, magmamarka yun. So sa ilalim na lang muna. After nyan, pwede tayo pumunta sa ibabaw. Gamit ka ng malambot na basahan para hindi magasgas yung ating pintura. Yan din yung reason bakit natin siya tinutubigan muna. Para yung mga naninikit patanggal muna. At kasi baka pag maihagod mo yung basahan mo, magagasgas yung mga pintura.
Kaya tinatanggal muna natin yung mga naninikit na mga putik. Kasi may mga maliliit na mga bato dyan. Hindi natin napapansin. Ayun, nung mangyayari, magagasgas yung ating pintura. Okay, yan, tapos na tayo sa ilalim. Yung gulong, nalinis na rin natin. Dito tayo sa ibabaw at magamit tayo ng mas malambot na panlinis sa kanya para naman mas maprotektahan natin yung ating pintura. Ang mga parts na yan, yung gaya ng pintura, yung mga fairings, mga upuan, pwede kayong gumamit. Hanggat maaari, magbukod kayo ng mga basahan, yung pang-ilalim at yung pang-ibabaw, syempre. Para hindi natin magamit yung basahan natin na naipunas na natin dun sa ilalim ng mga parts ng ating motor para maiwasan natin na yung mga lupa o mga buhangin na mai-transfer natin dito sa ibabaw at magasgasan naman natin yung mga pintura natin. Kaya after natin na masabon at makaskas lahat ng mga parts na madudumi, pwede natin siyang banlawan. Ito lang ang maganda pag meron kang gamit na gantong water pressure na panglinis. Tipid ka sa tubig, saka mabilis yung trabaho. Yan. Mula kanina, hindi pa naubos yung isang timba natin. Mula nung nagsabon tayo nung ilalim, mga gulong, at itong ibabaw. Ayun, yung nakita ko kanina na mga parang discoloration dun sa pintura, medyo nawala naman. Nawala na rin naman siya. Sabon lang ang ginamit natin, yung car shampoo lang. Hindi na ako gumamit ng ibang chemicals na para pantanggal. Yan, okay naman. Akala ko kanina magmamantsa na siya, pero nung nasabon naman natin, ayun, nawala naman. Ngayon, kailangan na natin ng dalawang basahan, yan, na tuyo, para patuyuin yung ating motor. Yung isang basahan natin, syempre, ito yung mag-absorb ng maraming tubig. Then yung pangalawang basahan natin, para pantanggal ng mga mark na may iwan ng tubig. So, gamit lang kayo ng malalambot na basahan para doon sa motor. Para hindi naman siya magasgas. Ang sarap niyan linisin kasi dahil puti nga siya, kitang-kita mo yung nililinis mo. Tsaka pag nakita mong lalong pumuputi, lumilinis, nakakatuwa. Ito yung problema ko na nagkakaroon ng mga mancha. Talaga dapat importante pag may pagkakataon, punas ng punas pagtalagi ng alikabok. Kasi hindi natin masabi yung mga kumakapit ng mga alikabok. Pag hindi natin natanggal yung gaya niyan, baka magmantya. Nakakahinayang kasi yung kulay niya. Puti, bagong-bago, tapos may makikita kang mga marka. Kaya tingin ko after mga ilang months, susulitin ko muna itong mat. Siguro, pero kung mga ilang months at may mga nakita pa ako ng mga marka, baka ituloy ko na yung pagpapaglossy sa kanya. Yan, konting-konti na lang, matatapos na tayo. At napunasan ko na halos, natanggal na rin natin yung mga marka-marka gamit itong basahan na to. Yung ilalim ng upuan, malinis na rin. Okay, natapos na tayo sa ating paglilinis. Ayan, pogi na ulit. Puting-puti na siya ulit. Kanina may mga halong dilaw na yan. May mga discoloration na yellow. Doon sa mga, sa mga fairings niya. Pero ngayon natanggal naman natin ang sabon. Kaya, yan, pogi na ulit. Okay. So ngayon dahil malinis na yung ating motor, ang susunod kong gagawin ay magkakabit itong horn sa ating motor. Dahil nga sabi ko doon sa ating last na video, yung ating Laguna loop, bago ako bumiyahe ulit, gusto ko magpalit muna ng horn dahil hinaan talaga ako doon sa horn natin Yung stock na horn niya ay napakahina. So
Para tingin ko hindi siya safe kung nasa highway tayo. Importante na meron tayong malakas na horn. Hindi naman ganun kabulahaw na horn, pero yung tamang madidinig ka lang sa kalsada. Napaka-importante kasi niya. So ngayon, dahil malinis na yung ating motor, simulan na natin yung ating pagkakabit nitong ating horn sa kanya. So abangan mo yan sa ating susunod na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Bal ng Musika Live, sa Kwentong Musikero. Salamat!